Sa panahon ng mahal na araw, no? Bahagi ho na kung saan ay pinaalala sa atin na naway tayo ay makapagnilay, no? Makasama natin si Jesus, no? Sapagkat ang pinamamanik niya sa atin ay walang iba kundi yung kahulugan, no? Kung bakit tayo ay nagtitipon-tipon ngayon dito ay dahil alam natin na tayo ay muling bubuhayin ng Diyos, no? Sa muling pagkabuhay. Bakit? Dahil siya ay namatay at muling nabuhay, no? Siya yung muling pagkabuhay, at sa pamagitan ni Jesus tayo rin ay pinangakuan ng buhay na walang hanggan. Bagamat ikinalulungkot natin ang pagkawala ni Ronald, no, sa daigdig na ito, no? Pero bahagi ho ng isang katotohanan ng ating pananampalataya na alin, na hindi ito yung ating buhay na tatahakin. Hindi tayo magtatagal sa daigdig na ito, no? Tayo lilipas din, daraan lang tayo sa mundong ginagalawan natin, at inihanda niya yung buhay pagkatapos ng daigdig na ito. Pero bahagi ho na kung saan ay makita natin na ang buhay na walang hanggan ay nagsisimula sa mundong ginagalawan natin. Kaya napakahalaga rin ho yung tulad ni pinahayag na Jesus, maging handa kayo, no? Paano ba tayo magiging handa, no? Isa ang maliwanag ay ang sa pamagitan ng mga sakramento, no? Kasi tayo ginagabayan ng Diyos sa pamagitan ng sakramento, no? Simula sa sakramento ng binyag, no? Tayo ay itinalaga ng Diyos bilang bahagi ng kanyang kaharian sa langit, bilang mga anak ng Diyos, no? Sa pamagitan ng kumpil, no? Tayo ay ginagabayan ng Diyos. So, sa pamagitan ng kumpil, ginagabayan tayo ng Diyos na tayo ay magkaroon ng tamang pagpapasya, no? Kaya nga ngayon kapag kinakasal ay hinihiling ng simbahan na magpakumpil, no? Sapagkat malaking desisyon na hinaharap na kinakailangan tingin natin ang tulong ng Espiritu Santo, no? Yung sakramento ng banal na Eucharistia, every time na tayo magdiriwang ng misa, no? Kaya nga pinaalala sa atin ng Panginoon Kapal na magsimba tayo pag-araw ng linggo, kasi yun yung connection natin sa Diyos, no? Paano tayo lalakas na harapin ang hamon ng daigdig na ito kung tayo ay hindi nakikinabang sa biyaya ng paghahandog na Jesus, no? Ang kanyang katawan at dugo, no? Well, sa sakramento ng kasal, no? Sa mga may asawa, no? Well, ito naman yung pagpapari, no? O buhay konsagrado. Pero bahagi ho, ano, na kung saan ay, well, ngayon ay panahon ng Kwaresma, no? Kaya ho palagi tinatawagan tayo, no? Na mangumpisan man lang tayo sa panahon ng Kwaresma, unang Adbyento, no? Ito yung sinasabi dito, wala naman akong kasalanan, no? Eh, mangumpisan pa rin tayo, no? Kasi assurance yun, no? Kahit na maliit lang, no? Kahit na nagmura ka lang, no? So, well, of course, yung pagkapahid ng langis sa mga may sakit, no? So, bahagi ho yun, no? Hanggang ngayon ay pinagtitibay natin na nawa pakinabangan lalo-lalo ng mga karamdaman, no? Yung may mga terminal, no? Sana ay nagpapahid ng langis, no? Kahit na malakas na, no? Yung mga tinalingan ng buhay, no? Yung mga kung tawagin natin ay may mga sitwasyon katulad ng halimbawa na kung tawagin natin ay mga terminal illness, no? Katulad ng cancer, na yung mga dialysis, no? Yung mga matatanda na hindi na kayang magsimba, no? So, wag po tayo matakot
na magpapahid ng langis. Hindi po yan keso nagpapahid ka ng langis, mamamatay ka. Ano? Hindi ho. Yun yung bahagi natin ang paghahanda ho natin. Sapagkat hindi natin alam. Kaya ano sabi ni Jesus, ay ang kamatayan ay kumakatok sa atin kahit nasa panahon na hindi natin inaasahan. Pero hindi na po bahagi yun, no? Yung sakramento na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Na nawa ay naging gabay natin sa ating pagtahak sa daigdig na ito. Parang sabi nga natin, kung minsan mahirap ang unawain, lalong-lalo na yung biglaang kamatayan. Pero yun yung bahagi ng paghahanda. So kung nagagawa po natin ito, itong mga pitong sakramento na ito, ay kahit anong oras, malaki ho ang pagkakataon na masabi natin mapapabilang tayo sa kaharian. Ano nga ang sabi ni Jesus kahapon doon sa magnanakaw na kasama niyang ipinako, ngayon din ay isasama kita sa paraiso. So bahagi yun na kung saan huwag natin kalimutan na dulot ng paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Ito yung biyaya ng ating pananampalataya, makabilang sa pinag-aharian ng Diyos. At sana po ay matanggap natin yung katotohanan na ito. Kung hindi pa man, may iba-iba tayong facing. Naalala ko tuloy yung sa kong kaibigan. Ilang taon na hanggang ngayon, hindi niya matanggap yung pagkamatay ng kanyang lola. Kasi doon siya malapit sa kanyang lola. So, magtatatlong taon na. Pero sabi mo, may kanya-kanya tayong facing. May kanya-kanya tayong paghahakbang. Pero idulog natin sa harapan ng Panginoon kapal na ang una, ang pananalig-nalig na binibigyan ng diin ngayong panahon ng Kwaresma yung mali. Nais ng Diyos na iligtas tayo. Nais ng Diyos na iligtas tayo. At binigyan tayo ng pamamaraan. At isa na nga rito yung sa pamagitan ng mga sakramento. Pangalawa, ay nagtitiwala tayo na sa gitna ng ating kahinaan, kakulangan, ay gumawa tayo ng pamamaraan na ito ay higit na pakinabangan. So, at sana rin po, ay patuloy natin ipahayag sa iba na huwag natin sayangin yung mga biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos, lalong-lalo na itong mga sakramento na ipinagkaloob sa atin upang patuloy natin pakinabangan ang kanyang paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay. So, bahagi yun. Sabi nga natin, from the crib to the grave. So, ano yung may bibigay nito sa atin? Kapanatagan na maliwanag na alin. Sabi na natin, yung mga sakramento ay panlabas na anyo na itinatag na Jesus para magbigay ng grasya. Kaya kung ginagawa natin itong mga bagay na ito, ay hindi lamang mo para kay Ronald, ngunit para din sa atin na magkaroon tayo ng kapanatagan ng kalooban sa gitna ng masakit na karanasan ng kanyang pagkawala. Kasi bakit? Nasa piling na siya ng Diyos. Nasa piling na siya ng Diyos. Kaya kung kumisan tayo nagabag-abag, tayo ay nagkakaroon ng maraming tension, stress. Bakit? Ay sapagkat hindi natin alam kung saan patutungo yung mga mahal natin sa buhay.
uncertainty, kawalan ng katiyakan. Yun ang dulot ng ating pananampalataya. Nais niya bigyan ng pansin natin na ito yung ibinibigay niya ang katiyakan ng kanyang pangako na nawa ay higit natin pakinabang. At ito yung dinulog natin sa harapan ng Panginoon sa mga. Kung magtiwala tayo sa kaganapan ng pangako na ito ng Panginoon sa mga. Kung bakit siya ay namatay sa bundok ng Kalbaryo upang nais niyang makamit natin ang kaligayang walang hanggan. Nawa ay higit na pakinabangan ni Ronald at yung pagtitiwala sa ating pananalig na nawa si Ronald ay mapabilang sa mga pinag-aarian